Sa balita sa Metro Manila, nabulabog ng sunog ang compound ng Philippine General Hospital kahapon. Dahil dyan, nasa mahigit 100 at 80 pasyenteng naapektuhan ng naturang sunog. Ayon sa ulat, alas 3 ng hapon ang madiskubre ang makapal at maitim na sunog galing sa gusali ng ospital. Kabilang sa rumisponde ang Philippine Red Cross upang matulungan ang mga apektadong pasyente sa ospital. Karamihan kasi sa mga pasyente makikitang nakahiga pa sa mga hospital bed. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog sa likod ng Ward 1 sa Medicine Department. Dahil dito, sinuspinde ang pasok sa UP-PGH Central Block maging sa Supreme Court. Tuluyan namang napula ang sunog at idineklarang fire out alas 4 ng hapon kahapon. Aksidenteng nabaril ng pulis ang isang babae sa isang handaan sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa ulat, uminit ang ulo ng pulis matapos siyang sunduin at pauwiin ang kanyang misis sa Maynila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakalabit ng pulis ang gatilyo. Tinamaan ng bala sa hita ang 18 anyos na biktima. Nangako naman ng pulis na sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital. Naka-relieve na ngayon sa pwesto ang sangkot na pulis. Nahaharap siya sa reklamong grave misconduct, indiscriminate discharge of firearm at reckless imprudence resulting in physical injury. Ipinatupad na ng LGU ng Mandaluyong ang single ticketing system ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Bahagi ng naturang programa ang pagbibigay ng ahensya ng nasa 30 handheld ticketing devices at mga body camera. Ayon kay Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos Sr., malaking tulong sa mga traffic enforcer ang nasabing programa. Una nang inanunsyo ni MMDA Chairman Romando Artes na nasa 15 syudad sa Metro Manila ang ipinatutupad na ang ticketing system. Actually, sa ngayon po, kanya-kanya pa rin pong paningkit. Kahit na pumasok doon sa 20 common violations. Pero pag naging final and executory po itong desisyon ng Korte Suprema, kailangan galing na po sa MMDA yung paningkit. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.